Bago ko umpisahan 'tong episode 13 ng pagbabasa ko ng comment section sa anti-supot, gusto ko mag-react dun sa mga boxing match na nangyari. Neto lang, Jake Paul versus Anthony Joshua, tsaka Chase Demore, tsaka si Andrew Tate. So, kung kilala niyo si Anthony Joshua, heavyweight, hindi ko alam kung 6'7" or 6'6" ang height niya ni Anthony Joshua. Heavyweight champion yan. Nakatikim na rin ng mga talo. Jake Paul, ayun, baka mas marami sa inyo, mas kilala pa si Jake Paul kaysa kay Anthony Joshua eh. Siguro, yan, mga 6'3" yata Jake Paul, 6'4", 6'3", ganyan. Naglaban sila. Knocked out ng 6th round si Jake Paul. Pero kung titingnan ko yung yung impression ng publiko doon, tsaka ilang eksperto, okay naman yung pinakita ni Jake Paul. Okay yung pinakita niya sa laban. At definitely, yun, sign ng katapangan. Talagang masculine character talaga. Yung pasok talaga sa masculine character. Pasok sa hinahanap ng anti-support. Yun. Pero knocked out siya. Tapos malamang yung mga haters niya, trash talk siya. Yan, laban-laban ka pa kasi kay Anthony Joshua. Ganyan. Tapos, Andrew Tate, saka si Chase Demore. Si Andrew Tate, napaka-controversial nun eh. Diba? Sa mga opinion niya, ganun. Masculinity rin ang pinupush niya. Talagang may pagka-extremes nga yung niya, posisyon niya sa mga bagay-bagay. Natalo kay Chase Demore na kahit sinasabi nila na athletic, bata pa, malaki katawan, pero ikumpara mo naman kay Anthony Joshua, di ba? Di ba? Kung ikukumpara mo si Chase Demore kay Anthony Joshua, ang layo ng gap. Kasi ito pag pinagtapat mo yung dalawa, Jake Paul parang kilala natin na YouTuber lang naman, tapos eventually pumasok sa boxing. So, maraming tao hindi tinitingnan si Jake Paul as professional boxer. Hindi sila titingnan ng ganun. Pero ako sa ilang mga nabalitaan ko sa kanya, si Jake Paul talagang sineseryoso niya yung pagbaboxing. Yun nga lang, wala siya sa professional na liga. Yun. And yet, para sa akin, kahit ni-knockout siya ni Anthony Joshua, ang ganda pa rin ng performance niya. Ito naman si Andrew Tate, ilang niya, talagang pinangalandakan niya sa mundo na world champion siya 4 times or 2 times ba 4 times champion siya ng kickboxing. Pero natalo siya via decision sa laban nila ni Chase Demore na hindi rin naman considered professional boxer. Hindi professional boxer, and wala rin sa professional liga na gano'n, di ba? Though may advantage yung kabataan, pero ang laki ng diferensya. Talagang derechahan na. Ang pangit tignan. Ang pangit. Ayun, pati yung performance nga ni Andrew Tate dito sa laban na to, nakikriticize talaga siya na ang pangit. Hindi niya napanindigan kung ano yung pinapalabas niya sa internet na pagkatao niya. Hindi niya napanindigan sa laban na to. Ayun, sa mga ganong aspect. Pero usapang kasi tayo anti-support advocate tayo. Usapang anti-support. Itong pagkatalo ni Jake Paul, pagkatalo ni Andrew Tate, kahit ano pa yan, kahit gaano kasama at gaano kapangit pa yan,
ano pa rin, panalo pa rin sila sa laban kontra kasuputan, 'di ba? Kasi wala namang supot na papayag mabugbog, mapahiya sa harapan ng maraming tao. Walang supot na makakaya nun. Kasama yun, masculinity, di ba? Pinupush natin yung masculinity. Kasama yung mga araw na mabubugbog ka, na mapapahiya ka at magugulpi ka sa harapan ng maraming tao. Kasama yun. At hindi pa doon natatapos ang kwento. Kasi ang mangyayari niyan, magpapabugbog ka, mapapahiya ka sa harap ng maraming tao, pero may comeback. May comeback. Dapat kumambak ka. Huwag ka susuko. Masculine, anti-support ang usapan eh. 'Di ba? Laban pa. Kasi hindi rin naman ano tayo eh. Basta usapang lalaki sa lalaki, usapang masculinity. Kahit naman mga champion talaga, sa category pa ng boxing, Manny Pacquiao napakagaling na boxer, champion, 'di ba? 8 division world champion, 'di ba? Pero na-knockout ni Marquez. Tulog, solid ng tulog, 'di ba? Ikumpara nyo yung pagkatalo ni Andrew Tate sa pagkatalo ni Manny Pacquiao, tulog na tulog 'yon. Si Andrew Tate hindi naman. Pero ganun pa rin, inuna ko naman na sinabi, pangit ng performance ni Andrew Tate dito. Si Anthony Joshua rin. Si Anthony Joshua, yung nag-knockout dito kay Jake Paul, na-knockout din yan ng mas maliit sa kanya, mas mataba sa kanya, mas maliit sa kanya. Si Andy Ruiz. Tingnan nyo, Andy Ruiz saka Joshua, yung fight nila na yun, napakaganda rin nun, napaka-exciting nung laban na yun. Natalo si Joshua noon. At pahiya rin talaga siya. Pahiya. Kaya, pagdating sa ganyang bagay, supot lang ang magde-degrade, magde-demoralize dun sa tao na natalo sa isang boxing match. Lumaban siya, humarap naman siya ng maayos, dala-dala niya yung itlog niya, sumampa sa ring. Tapos kung ma-knockout siya, gusto niyo yung mapahiya itong mga taong tong masyadong mga negatibong gunggong, gusto nilang ipahiya. Tanga, lamang pa rin yun. Lamang pa rin yun sa mga taong wala namang ginagawa sa buhay. Ang laki ng lamang nun. Kasi 'di ba? Kung supot ka, you won't even dare na i-take yung training leading to the fight, ganyan. Sumampa sa ring, magpasuntok sa mukha. Hindi mo haharapin yung pag supot ka. So sa akin, yung mga boxing match na yan, natural, may matatalo. Hindi naman pwedeng dalawang panalo eh. 'Di ba? Kaya, para sa akin, respect. Dahil tinanggap nila yung mga suntok sa muka. Yun nga sinasabi ko eh, sa mga supot na ang daming pinagsasabi eh. Para maayos mo yung ugali mo, mag-enroll ka ng combat sports, tapos tumanggap ka ng suntok sa muka. Kasi, pag nakakatanggap ka ng suntok sa muka, matututo ka kung paano rumispeto. Matututo ka kung paano mo titignan yung mga tao. Kung basta-basta ka ba mangiinsulto, basta-basta ka mambabastos, di ba? Suntok sa mukha, yan ang kailangan ng mga Pilipino ngayon. Suntok sa mukha para mag-isip-isip ba? Mag-isip bago bumato ng kung anong walang kwentang insulto, walang kwentang komento. Hayop ka, wala kang karapatang magkomento, lalo na't mag-insulto kung ang lifestyle mo naman, araw-araw, minu-minuto, pang supot. Kung ang pinaggagawa mo naman, pagising mo pa lang sa umaga, naghahanap ka na ng mga pampautog sa Instagram, mga porn, nagpapatigas ka na kaagad. Tapos pagkatapos mo nun, maghahanap naman ng comedy,
Maghahanap ng comedy sa YouTube, maghahanap ng comedy sa Facebook, hanap ng magpapatawa sa'yo, maghahanap ng magpapasarap ng pakiramdam mo. Tapos maya-maya Dota o Mobile Legends. Tangina, wala. Ako kung magkakaroon ako ng amateur boxing match tapos alam ko na ganyan yung lifestyle nung nung ihaharap sa akin. Ako baka bibigyan ko pa siya ng chance na mag-quit. Pero kung haharap talaga siya, edi sige. Ibigay na natin yung leksyon sa kanya nang baka mabago natin yung buhay niya, di ba? Matuto-tuto na siya. So, okay, diretso tayo dito. Ito ang episode 13 ng comment section ng #1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Itong ko yung ang magandang babae ay sakit lang sa ulo. Ganda nito na pag-usapan namin dito. Ang nangyari dito sa episode ng ang magandang babae ay sakit lang sa ulo. Meron naghihingi ng advice about relationship, tapos kasi parang nag-aalala na siya. Parang medyo nag-aalala na siya dito dahil medyo feeling niya matagal na siyang bakante sa babae. Yun. Until na top namin yung topic na kung nakasarado yung utak mo sa paghahanap ng magandang babae, yun, yung ganong kanaraw yung utak mo. Yun, hindi ka na pumatol sa iba kahit malamang meron namang nakakagusto sa'yo na simple lang, makakatulong sa pag-angat mo sa buhay. Pero dahil nakafocus ka sa utog mo dun sa magandang babae, yun ang gusto mo at tinatarget mo. At hindi mo napapansin, ang dami mo nang nakakaligtaan sa buhay mo. Yan, kaya rin, yan ang dyan. Yan ang motivation sa pagbibigay namin ng title na ang magandang babae ay sakit lang sa ulo. O, bago ako magbigay ng insight, comment section muna. Elmers, shoutout sa'yo. Kaya ako nakikinig dito good vibes sabi ni Juniper Pascual. Relate sa 31 na wala pa ding relasyon. Mahina pa ang Department of Finance ko. Pero madami nagpaparamdam. Ayaw ko patulan kasi wala pa din akong arit. Pero kung bembangan lang, pagbibigyan ko sila. Aura at mindset pa lang ngayon. Sabi ni Primal Manhood. Seems okay. Yung comment at mindset niya dito seems okay. Pero hindi ko tatapusin sa ganyang lang yan. Sa ganyang context lang. Di ba? Kasi meron talagang risk din yan merong risk sa nasasanay ka na wala kang partner, nasasanay ka na binata ka lang, di ba? Lalo na pag yung pagkabinata mo ay hindi healthy na binata. Ikaw yung klase na kaya mo gustong mananatiling binata kasi pinoprotektahan mo yung bisyo mo. Yun ang hindi maganda doon. Hindi ka nabibuild nun. Kaya nga ako kung magko-cross na sa landas mo kahit early 20s ka, sa early 20s mo meron kang makitang babae na simple lang, hindi sobrang ganda, pero talagang down sa'yo, down sa'yo, yung parang naging apat yung kamay mo, naging apat yung paa mo dahil dun sa tulong na inaambag nung babae na yun sa'yo. Ako sa akin, ayos yun. I-keep mo yung babae na yun. I-keep mo yun. Kasi yung ganong klase nga ng babae, ang ibig kong sabihin dun, kahit hindi mo pa sobrang yaman, kung makahanap ka ng ganun, sasamahan ka nun. Sasamahan ka nun sa hirap hanggang sa pag-angat mo. Kaya, para sa akin, swerte yung mga lalaki na nakakakita ng ganun. Pero marami ring lalaki na hindi pinapansin yung ganun. Kasi hinahanap nila yung babaeng utog sila. Yun.
Grabe tong episode na to. Apakadami ko natutunan na mali sa sarili ko. Hulog talaga kayo ng langit mga idol. Sabi ni Muddy Place. Shoutout Muddy Place. Mga ganitong mindset yung mga dapat kinikip at mindset ko eh. Habang nagtatrabaho ako, ganito yung mga pinapakinggan ko eh. May natutunan ka na mas nag-i-improve ka pa. Partida, kababae kong tao ah. Sabi ni Somsia. Totoo talaga sinabi ng tatay ko noong nabubuhay pa siya. Ang sabi niya sa akin, "Nak, kapag maghahanap ka ng babae, wag ang magandang babae, sakit sa ulo at kawawa ka." Sabi ni J.R. Ranasan. Kasi ang realidad ng mga babaeng magaganda, malalaki yung ulo nila. Kasi masyado sila napapaboran eh. Diba? Yung mga palingon-lingon sa kanila ng mga lalaki, yung mga atensyon na nakukuha nila pag nasa isang kwarto sila, sa isang community sila, isang grupo. Yung atensyon na nakukuha ng magandang babae, nakakalaki ng ulo. Yun, sabi nga ng tropa, yung meron daw isang tao na naka-experience na makapag-relationship sa mga model, magagandang mga model. Hindi lang isa naka-relationship niya, marami. Puro daw mga pangit ang ugali. Talagang mga pakabig, ganun. Yung hindi ride or die, hindi ride or die type of chick, yung mga model na yun, yung mga magagandang babae na yun. Malaki ulo nila eh. Sumobra dun sa know your worth, know your worth nila. Wala na sa hulog. Ibang mundo ng mga yun. Nasa anemic kasi ang mga magagandang babae niya. Kaya ano. Pa-quick talk, bakit anti-support podcast na yung dating pa-shoutout next podcast, Rainbow Gun. Nico Yanko 6060. Shoutout Papa Wilfred TV. Para dun sa sinabi ni Soy, nabembang ko naman yung nakalandian ko, pero di ko lang naging jowa. Salamat sa advice mga boss, sobrang bata ko pa. Feel ko kasing lalatin na ako sa Ea Cakes. Sabi ni Mark Rubio. Spirit ampo sabi ni Skidextor. Malamang to si Skidextor. Ang tinutukoy niya kasi, yung sabi ko, na yung pagiging simp, spirito yun. Spirito yun na kung ang spirito mo ay simp, kahit kumukopya ka ng playbook sa mga red pill, simp ka pa rin. Natatawa siya. Pero hindi ko alam kung ba't siya natatawa. Pero, yon. Wala eh. Wala siyang paliwanag. Hindi natin masagot yun. Shoutout na lang natin si Skidextor. Shoutout. Abelard Dog. Shoutout. Emperor Perwisyo. Shoutout. Sari Sari TV. Shoutout. Jericho Camasosa. Shoutout. Man of Duty. Shoutout. Joseph Emmanuel de Tablang Gienga, shout out. Jeff Almighty, isang solid na sumusubaybay. Shout out na malapit sa'yo. Shikamaru, shout out. Mga kuya, suggestion ko lang naman kasi may pabango na damit at iba pang accessories sa shop. Sana magka-products as na pang grooming like facial wash, ganun trimmer, baldy if ever. Sabi ni Francisco Prince THP. Red Naughty, shout out. Somsia. Chase Chua, shout out. Dan Mendoza 6478, shout out. Shout out mga soy watching here from Dubai. Ginoong Niebe. Rixie Iko, shout out. Ken Maningat, shout out. Jewel, shout out.
Taina 10 rounds walang kupalan, sabi ni Jason Mortel. Ako na naman to kasi sinabi ko na may experience ako na naka 10 rounds ako. Ako, sinasabi ko totoo yun, na naranasan ko yun. Ngayon, wala na, hindi na ako makikipag-argue, basta yun na yun. Kung ayaw maniwala, di wag. Ang lang naman sa akin dyan, hindi ko naman hina-highlight yun yung 10 rounds na yun. Ang hina-highlight ko yung experience. Shoutout Vin Viner. Kwentong barbero yung ipinalit nyo. Sabi ni Ken Ramos, ako yun. Kasi malamang dahil dun sa 10 rounds. Basta ako sinasabi ko, totoo yun. Sinasabi ko, totoo yun. Rickle Zone. Shoutout. Tanong ko lang parang dumiskarte sa baka may strategy kayo dyan, sabi ni outside offensive. Alam mo, outside offensive, yung diskarte sa kusayang lumalabas kapag binild mo yung maraming departments ng pagiging lalaki mo. Halimbawa, binibuild mo yung physical mo, meron kang paboritong sport na either boxing, MMA, basketball, paborito na talagang ginagalingan mo, ganyan. Yung social life mo sa family mo, inaayos mo ng maigi. Hindi mo napapansin pag naayos mo yung mga parte na yon, pag humarap ka na sa babae at dumiskarte ka na, kusa ng gumaganda yung diskarte mo. Kasi yun yung kumbaga healthy lifestyle yan, mamuhay ka ng healthy lifestyle, tumulong ka sa pamilya mo, magwalis ka, ganyan. Maging malinaw sa'yo kung ano ba yung priorities at importante sa buhay, gaganda yung diskarte mo sa babae. Kasi mabibuild yung confidence mo tapos yung emotional intelligence mo madadagdagan. So, alam mo yun, kasi yung babae, tao lang din, di ba? Tao. Katulad ng mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo. So, naiintindihan mo na kahit paano makisama. So, ganun lang din naman sa babae. Ipapakita mo kung anong mga bagay na importante sa'yo, itatrato mo lang siya ng tama. Yun, tapos nakikita niya yung confidence mo, nakikita niya na maganda yung direction mo sa mga bagay na importante at mahalaga sa'yo, nakikita niya yun sa'yo, nananalo ka na nun. Yun. Shoutout Kev. Shoutout kay Lian TV. Shoutout Alexander Baga. Question lang din to sa Life and Style podcast ni BNK. Curious lang. If bibigyan ka ulit ng second life, ano ang pipiliin mo sa 2? Number 1, lalaki naman 9 to 5 to work, minimum wage, sahod. Hindi ka na makakapag-upgrade or level up. Normal guy ka na lang talaga. Pero may babae ka na loyal for life sa tabi mo. Number 2, lalaki ka na may fuck yung money na sa'yo. Lahat, like Ferrari, mansion, etc. Pero wala kang loyal na for life. Pero pwede ka bumili. Ano pipiliin nyo? Sana matanong to sa next episode. Gusto ko lang malaman ano sagot nyo mga boss. Salamat ng marami. Raps. Okay, so sagutin natin yung tanong. Number 1 is lalaki na may 9 to 5 to work. Loyal na babae sa tabi mo. Fuck yung money na sa'yo na lahat. Ako, ang dating kasi sa akin nung number 1, yung babae lang ang importante dun. Normal guy ka na lang talaga. Pero may babae ka na loyal for life sa tabi mo. Yun. Ako para sa akin, nakasentro lang sa ano yun.
Nakasentro sa babae yung gano'n. So, hindi ko gusto yun. Normal guy ka na lang talaga. Pero kasi yung ibig sabihin ng normal guy dito sa realidad natin, simula nung nalaman ko yung realidad, ayoko maging normal na tao dito sa mundong 'to. Kaya definitely number 2 talaga. Yun. Nasa iyo na, ta's bibili mo na lang. Oo, bibilhin ko na lang, sige. Yun talaga yung sagot dun, 'di ba? Actually, madaling sagot yun, eh. Pero yung explanation na lang ang mag-aano dito 'no, ang mag-iiba. Kasi wala, eh. Nasa realidad tayo na kapag meron kang ganitong kapasidad sa pera, hindi ka man magkaroon ng babaeng magiging loyal sa'yo, pero sure makakatulong ka sa mga kamag-anak mo, 'di ba? Yun, ako gano'n na lang kasimple ang sagot ko dun. Jepoy Pastrana, shoutout. Sa dami kong man, mga 50 plus, hindi ko naranasan yung maya-maya na iyot na yan. Ayoko mangyari sa akin yan. Ang gara sa pakiramdam niyan, labasan ka ng more than 3 times sa isang araw. Parang hindi healthy yan. Ito nga lang, parang nakaubos na ng energy, tatamarin ka na sa ibang bagay. Sabi ni Enrage, tas may nag-reply, don't try. Had a girlfriend, live-in partner before. We just spend the whole day and just fucking. Yung ratbo ko, matigas pero ramdam mong bugbog na. Sakit na pag matigas para tubig na nalabas. Worst part, pagbaba ko ng hagdan, bumigay na tuhod ko at nahulog dun. Bigla papasok, sobrang pagod sa katawan. 2 days or 3 days ata, hindi tumigas. Gusto ko matulog lang. Never na inulit. Sabi ni Neil Silverario. Vingapuline, shoutout. Mesugad, ano? Hirap ng pangalan kasi. Mesugad Giomar, shoutout. Yun, no? Pucho, naka-episode 13 na. Bawat episode na maitatawid ko dito, natutuwa talaga ako. So, ayun. Yun ang pagbabasa natin ng comment section ng episode sa anti-support na ang magandang babae sakit sa ulo. See you sa episode 14. Let's go!